Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Leon the Professional na napalabas noong 1994. Ito ay patungkol sa isang napakaamong tingnan na babae, ngunit siya ay naging isang napakagaling na assassin dahil nais niyang maghiganti sa pumatay sa kanyang kapatid. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax Lebio. Ang unang eksena ay nagpapakilala sa atin kay Leon, isang Italian hitman na naninirahan sa Little Italy District ng New York City. Siya ay nagtatrabaho para kay Tony, isang leader ng mafia na may operasyon na Supreme Macaroni Company Retail Store. Sa kasalukuyan, may misyon si Leon na pigilan ang isang gangster na kilala bilang si Fatty na nagtatangkang lumapit sa teritoryo ni Tony. Sa sumunod na eksena, si Leon ay nagtungo upang hanapin si Fatty sa isang hotel, kung saan pinaalam niya ang kanyang pagdating sa isang receptionist. Si Fatty ay nagbibigay alam sa kanyang mga tauhan ng posibleng panganib, at naghihintay sila para sa kanya sa labas ng elevator. Nagsunod-sunod ang putok, ngunit natuklasan nilang isa sa kanilang sarili ang nasaktan, agad nang bumukas ang pinto ng elevator. Pagkatapos nito, ang mga alagad ay kanya-kanyang nagkalat upang hanapin ang mamamatay tao. Sumunod ang kaguluhan, at si Leon, bilang isang profesional na mandirigma, ay unti-unting pinapatay ang mga alagad. Sa huli, siya ay nakakulong si Fatty sa isang silid at inaalis ang iba pang mga alalay. Takot na si Fatty ay tumatawag ng tulong sa 911, ngunit bago niya masundan ang pakikipag-ugnay sa mga otoridad, si Leon ay lumitaw mula sa dilim at itinaas ang kanyang kutsilyo patungo sa lalamunan ni Fatty, sa pilitang pinaupong itigil nito ang tawag. Sa isang desperadong hakbang upang iligtas ang kanyang sarili, binibigyan ni Fatty si Leon ng malaking halaga ng pera, ngunit tinanggihan siya ni Leon at sinabihan na tawagan ang kanyang kaalyado. Sumagot si Tony sa kabilang dulo, na nagbabanta sa kanya na umalis sa lungsod. Ayon sa kanyang utos, siguruhing nauunawaan ni Leon ang mensahe, at saka siya pinalaya. Makalipas ang ilang sandali, bumibili si Leon ng ilang groceries, at bumabalik sa kanyang gusali. Habang umaakyat siya patungo sa kanyang apartment, nakakakita siya ng isang nag-iisang 12 taong gulang na batang babae, na may pangalang Matilda Lando, nagyoyosi sa may hagdanan. Napansin niya ang pasa sa kanyang mukha, at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit nagsisinungaling ang babae na siya'y nahulog mula sa kanyang bisikleta. Sa totoo lang, si Matilda ay madalas bugbugin ng kanyang mapanakit na ama at nakatira sa isang apartment sa kabilang hallway mula kay Leon kasama ang kanyang may problema sa pamilya. Ang mga di-matinong mga ahente ng DEA na iniimpluwensyahan ang ama ni Matilda ay nagbibigay ng suhol sa kanya upang itago ang cocaine sa kanyang apartment. Sa araw din iyon, hinaharap ng mga ahente ang ama ni Matilda sa kanyang apartment nang malaman na mayroong nagnanakaw ng cocaine. Malky, isa sa mga ahente, ay nagbibigay ng presyon sa kanya na aminin, ngunit matindi ang tiyak ng ama ni Matilda na siya ay walang kasalanan. Ang kanilang boss na adik sa droga na si Norman, ay bumalik at humihinga sa kanya nang mapansin ito. Sinasabi niyang naniniwala siya dito, ngunit sa kabila nito, itinalaga pa rin siya na alamin ang may sala hanggang bukas ng tanghali. Narinig ni Leon ang lahat mula sa kanyang kwarto, ngunit hindi siya nakialam. Kinabukasan, ang pamilya ni Matilda ay nagdadaan sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa loob ng maikliang panahon, ang mga magulang ay naglalaplapan sa banyo nang biglang tumawag ang kanilang landline. Nang sumagot si Matilda, natutunan niyang ang tawag ay mula sa kanyang paaralan. Iniisip ang pagkakakilanlan ng kanyang ina, ibinabalita sa kanya ng tagapamahala ng paaralan na naglipa na si Matilda sa klase sa loob ng 2 linggo. Ipinag-uutos ng tagapamahala ang isang paliwanag o banta ng pagtatanggal. Bilang sagot, sinasabi ni Matilda na siya ay patay. Sa isa pang eksena, nagsisimula si Leon ng kanyang araw gaya ng karaniwan, siya ay nag-ensayo at binibigyan ng pansin ang kanyang halaman bago umalis ng kanyang apartment. Nag-akyat siya ng lokal na teatro upang manood ng kanyang paboritong mga vintage na musicals ni Gene Kelly. Sa kanyang pagdating, natuklasan niya si Matilda sa labas ng kanyang apartment, na may nosebleed. Nag-aalok siya ng panyo at kapalit nito, nagpasya si Matilda na bilan siya ng gatas. Ang apartment ni Matilda ay pinasok ni Norman at ang kanyang mga armadong tauhan habang siya ay nasa labas. Kinuha ni Norman ang isang shotgun
at walang awang binaril ang mga kamag-anak ni Matilda, simula sa kanyang stepmother at half-sister, bago makarating sa kanyang ama. Ang kanyang batang kapatid ay nagtago sa ilalim ng kama sa buong pangyayari. Si Norman ay nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan na hanapin ang ninakaw na cocaine sa buong bahay. Sa isang sandaliang pagkatuwa, ginamit ng ama ni Matilda ang pagkakataon na ito upang makuha ang kanyang shotgun at magpaputok. Takot, ang maliit na batang lalaki ay nagtatangkang tumakas, ngunit sa malupit na kapalaran ay biktima ng putukan ng mga gangster. Dahil nauubusan ng bala ang ama ni Matilda, siya ay nagtatangkang tumakas, ngunit siya ay mortal na binaril ni Norman. Maikli ang panahon, bumabalik si Matilda mula sa tindahan ng grocery. Ngunit nadidismaya siyang makita ang bangkay ng kanyang ama mula sa labas. Siya'y agad na sumasagot, tinutok ang doorbell ni Leon sa halip na sa kanyang sariling apartment at lumalapit sa kanya na hinihiling na papasukin siya. Bagaman nagdalawang isip sa simula, sa huli, binuksan ni Leon ang pinto at pinaunlakan siya. Nanatili si Leon sa may pintuan na may hawak na baril, nag-iingat na baka may mangyaring masama. Agad namang natuklasan ng mga kriminal ang nakabaon na cocaine, sa puntong iyon ay umalis na sila. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ipinaabot ni Leon ang kanyang pakikiramay sa babae. Sinasabi ni Matilda na hindi niya iniinda ang mga gangster, at umiiyak siya para sa kanyang inosenteng kapatid, na lubos niyang iniibig. Naantig sa kanyang pagdurusa, gumawa si Leon ng isang kaawa-awang hakbang upang pasiglahin ang kanyang loob. Sa kabutihang palad, gumana ito at nagdala ng ngiti sa kanyang mukha. Nang magtanong si Leon mamaya kung may pupuntahan siya, sinagot niya ito ng hindi. Hindi nagtagal, natuklasan ni Matilda ang propesyon ni Leon bilang isang hitman, kaya't iniharap niya sa kanya ang kanyang paksa na alagaan siya at turuan ng kanyang mga kasanayan, dahil nais niyang gumanti sa pagpatay sa kanyang kapatid. Dahil tila hindi marunong magbasa si Leon, nag-aalok si Matilda ng kanyang serbisyo bilang guro at katulong sa kapalit. Ngunit tinanggihan siya ni Leon at sinabihan na matulog na lang siya kinabukasan. Iniangat ni Matilda ang parehong alok, ngunit tinanggihan ni Leon, iginiit na ang pagiging isang mandirigmang babae ay hindi angkop na trabaho para sa isang babae. Bilang tugon, ginamit ni Matilda ang isa sa kanyang mga baril upang barilin ang ilang mga kalapati, iniwan si Leon na nagugulat. Ang gawang ito ay pangwakas na nakumbinsi kay Leon, at sumasang-ayon siyang turuan siya. Ang dalawa ay umalis sa apartment sa bandang hapon at nag-check-in sa isang motel. Sa kanilang pagdating, hinihingi ng receptionist si Leon na kumpletuhin ang isang form dahil alam ni Matilda na hindi marunong magbasa, at sumulat si Leon, inalok niyang alagaan ito para sa kanya. Simula sa mismong susunod na araw, nagsimula si Leon sa pagsasanay ng batang babae. Sa simula, itinuturo niya sa kanya kung paano gamitin ang isang rifle, na binibigyang diin ang kahalagahan nito sa pagtutok mula sa malayo sa target. Dinala niya siya sa bubong pagkatapos noon at tinulungan siyang hanapin ang tamang posisyon. Itinuro niya sa kanya na barilin ang sinuman na gusto niyang pagpraktisan dahil ang baril ay may laman lamang na paintball. Sumunod sa kanyang gabay, binaril ni Matilda ang isang nagjo-jogging at ang kanyang unang pagtatangkang ito ay maganda. Bilang bahagi ng pagsasanay, iniutos ni Leon kay Matilda ang mga ehersisyo sa katawan, tulad ng crunches, at hinimok siyang uminom ng gatas kahit ayaw niya. Bilang kapalit ng pagsasanay, tinutulungan ni Matilda si Leon sa mga gawain. Nililinis ang kwarto, at tinuturuan din siyang magbasa at sumulat. Sa gitna ng lahat ng ito, napapansin ni Matilda na maselan si Leon sa kanyang mga halaman. Bilang resulta, nagpapansin siya sa pagmamahal niya sa halaman, at sinasagot ito ni Leon sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay parang ang kanyang pinakamahusay na kaibigan dahil hindi ito nagtatanong at walang ugat, katulad niya. Kung totoong mahal niya ito, sabi ni Matilda, dapat ay ilagay niya ito sa isang parke at panoorin itong lumaki. Unti-unti, nabubuo ang emosyonal na koneksyon sa pagitan nila habang lumilipas ang mga araw at unti-unti nilang naa-appreciate ang isa't isa. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula si Matilda na tumanaw kay Leon at unti-unti niyang nararamdaman ang romantikong damdamin para sa kanya. Sinasabi niya sa kanya kung gaano siya ka-in-love sa kanya, ngunit hindi ito nire-return ni Leon. Isang araw, bumisita si Leon kay Tony. Si Tony ay nagtago ng bawat sentimo na kanyang kinikita sa loob ng mga taon. Dahil si Leon ay hindi marunong magbasa, ayaw niyang magkaroon ng kinalaman dito, pero ngayon, tila kailangan na niya ito.
Nagdududa si Tony na mayroon ng ibang babae sa buhay ni Leon, kaya't pinapayo niya sa kanya na mag-ingat. Iginiit pa ni Tony kay Leon na ligtas ang kanyang pera sa kanya, at sinabihan siyang magtanong kung kailangan niya ng tulong. Bago umalis, iniutos ni Tony sa kanya ang isang bagong misyon na pumayag si Leon. Samantalang nasa hotel, nakikipag-usap si Matilda sa receptionist at sinasabi na hindi si Leon ang kanyang ama kundi ang kanyang kasintahan na ikinagulat ng lalaki. Kinabukasan, nagsimula si Leon sa kanyang misyon, habang si Matilda ay bumalik sa kanya ngayon ay limitadong apartment. Gayunpaman, pumasok siya ng lihim at nagkuha ng ilang kanyang gamit. Kinuha rin niya ang isang malaking halaga ng pera na itinago ng kanyang ama sa isang lihim na lugar. Biglang naririnig niyang may pumasok sa apartment, kaya't madali siyang nagtago. Nakakita pala siya ng mga pulis na sina Norman at dalawang senior na detective. Nang tanungin ng mga investigador si Norman tungkol sa pangyayari, itinanggi niyang binabayaran lamang niya ang kanyang sarili. Matapos ang maikling usapan, umalis ang mga detective at sumakay si Matilda sa isang taxi kasama si Norman. Hindi nagtagal para sa kanya na malaman na si Norman ay isang ahente ng DEA. Mamaya sa araw, nanonood si Matilda ng mga kartoon nang bumalik si Leon na may dugo na dumadapo mula sa kanyang braso. Hinila sila ng resepsyonista ng hotel nang tadyakan ang pinto bago pa man siya makapag-shower. Pagkatapos nito, nag-check-in ang dalawa sa ibang hotel kung saan naligo si Leon at tinahi ang sugat sa kanyang dibdib. Mamaya, hinihingi ni Matilda kay Leon na patayin ang mga pumatay sa kanyang kapatid at ibinigay sa kanya ang malaking halaga ng pera. Gayunpaman, tumanggi si Leon na tanggapin ang trabaho at hindi rin pinahintulutan si Matilda na gawin ito. Iginiit na ang paghihiganti ay hindi maganda. Ipinapaliwanag niya na ang pagpatay ay nagiging sanhi ng permanente at malalim na pagbabago sa buhay ng isang tao. Sa isang pagtatangkang ipakita ang kanyang punto, inihahain ni Matilda ang isang laro ng Russian roulette, sa kondisyon na kung siya ay mananalo, siya ang magtatagumpay sa gawain. Sinasabi ni Leon na siya ay matalo dahil naririnig na niya ang laman ng baril. Sa kabila nito, nagtuloy pa rin ang babae sa pag-angat ng gatilyo, ngunit nagawa ni Leon na itulak palayo ang baril sa huling sandali. Pagkatapos ng pangyayaring ito, dinala ni Leon si Matilda kay Tony at hinihingi ang pagtatrabaho para sa kanya mula sa lider ng mafia. Nakumbinsi ni Leon si Tony na bigyan siya ng pagkakataon kahit na halata ang kanyang pag-aatubiling dahil siya ay isang maliit na bata pa. Sa pagkatapos nito, sinamahan ni Leon si Matilda sa kanilang unang misyon. Lumapit sila sa kwarto ng target at napapayag ni Matilda ang lalaki na buksan ang pinto. Kapag binuksan na ng lalaki ang pinto, sinira ni Leon ang kadena at pumasok. Matapos ang masusing paghahanap, ipinapag-utos ni Leon sa lalaki na manatili na lamang doon. Ipinauubayan niya kay Matilda kung paano maayos na mag-aim at pinapayagan siyang gamitin ang paintballs para barilin ang lalaki. Pagkatapos ng mabilis na sesyon ng pagsasanay, binaril ni Leon ang lalaki at lumakad palayo. Mula noong araw na yon, si Leon at si Matilda ay nagtatrabaho ng magkasama at sumusunod sa parehong paraan para alisin ang ilang mga target ng isa't isa. Ngunit naririnig ni Leon ang isang taong naghahanda ng baril sa loob sa isang punto. Kaya't hinihila niya si Matilda palayo bago mangyari ang masama. Sinasabi niya sa kanya na dapat gamitin nila ang isang granada sa ganitong kaso. Pagkatapos ng insidente, iniabot niya ang granada sa loob na nagdulot ng sunog sa tahanan. Nang bisitahin ni Leon si Tony isang araw, ito ang unang pagkakataon na siya'y nagpakita ng pangamba. Sinasabi niya kay Tony na ibigay ang lahat ng kanyang pera kay Matilda kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan sa kanya. Kinumpirma ito ni Tony at sinabi na maaari siyang umasa sa kanya. Nang makaraan, naghahanda si Leon para sa kanyang susunod na misyon na isang mahalagang gawain, kaya't napagpasyahan niyang mag-isa itong gawin ngayon. Habang siya ay wala, si Matilda ay nananatili sa bahay, nag-aalaga ng halaman, nanonood ng telebisyon, at iniisip ang paghihiganti. Matapos ang ilang oras ng pag-aalanganin, nagpasya siyang ituloy ang kanyang misyon ng paghihiganti ng mag-isa. Pagkatapos, naghanda siya ng backpack na puno ng iba't ibang armas ni Leon at nagtungo upang patayin si Norman. Pinapasok niya ang opisina ng DEA sa pamamagitan ng pagtatangi bilang isang nagdadala ng delivery at dahan-dahang pumunta sa gents restroom. Doon,
Siya ay inatake ni Norman, na nag-uutos sa kanya na ilagay ang bag nang tanungin siya kung sino ang nagpadala ng mensahe. Sinasabi niya na siya ay kumikilos ng independyente upang maghiganti sa pumatay sa kanyang kapatid. Ang kanilang usapan ay biglang naputol ng isa sa mga tauhan ni Norman, na nagdadala ng nakakabahalang balita tungkol sa kanyang kaibigan, ang pagkamatay ni Malky. Nangyari ito, si Leon pala ang responsable sa kanyang buhay. Ito ay nagugulat kay Norman, na nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan na dalhin si Matilda sa kanyang opisina pansamantala. Nang bumalik si Leon sa kanyang apartment, natagpuan niya ang isang sulat mula kay Matilda na nagbabanggit ng kanyang layunin. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nagmamadali siyang pumunta sa opisina ng DEA at iniligtas si Matilda, na pumatay pa ng 2 tauhan ni Norman sa proseso. Sa parehong gabi, sinubukan ni Matilda na mangakit kay Leon, ngunit tinanggihan niya ang kanyang mga pagsusumikap. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang personal na kwento kung paano siya naging isang hitman. Si Leon, na galing sa isang dukhang pamilya, umibig sa isang babae mula sa mayamang pamilya noong siya ay 18 taong gulang pa lamang sa Italia. Nagplano ang dalawa na tumakas, ngunit natuklasan sila ng ama ng babae at pinatay ang babae sa galit. Bilang paghihiganti, pinatay ni Leon ang ama ng babae at tumakas papuntang New York, kung saan nakilala niya si Tony at nagsimulang magtrabaho para sa kanya. Binasahan si Tony ng bisita sa gabi na si Norman at ang kanyang mga tauhan. Ipinahayag niya ang kanyang galit dahil isang Italian hitman ang lumabag sa utos at pumatay sa kanyang mga tauhan. Tinatanong niya si Tony kung nasaan ang hitman at magkano ang kailangan niyang bayaran para makipagkita dito. Si Tony, na may hawak na kanyang pamilya, ay nagtapos na ibunyag ang lokasyon. Kinabukasan, habang bumabalik si Matilda mula sa tindahan ng groceries, siya ay nadakip ng isang NYPD team na ipinadala ni Norman. Kinuha siya bilang bihirang ospital at tinanong kung mayroong anumang code para makapasok sa apartment ni Leon. Sumagot si Matilda sa kanilang tanong ng maling code kapag ginamit ng mga opisyal ang maling code na ito upang kumatok sa pinto ng apartment. Nagiging maingat si Leon. Pumapasok ang mga armadong opisyal sa apartment, ngunit wala silang natagpuan sa loob. Binuksan ang pinto at pinatay sila ni Leon, na nakatago mismo sa itaas ng pasukan. Nang malaman ito ni Norman, tumawag siya ng karagdagang suporta at binilisan ang buong istruktura. Sa kabila ng matindi nilang puwersa, patuloy na binababa ni Leon ang mga opisyal. Sa huli, nagagawang kunin niya ang isang opisyal bilang bihag at pinalaya si Matilda mula sa kanilang hawak. Habang bumabalik sila sa apartment, ginawa ni Leon ang mabilisang daanan para kay Matilda sa pamamagitan ng pagsira ng butas sa isang air shaft. Sa una, sinasabi niya kay Matilda na maaari siyang makipagkita sa kanya sa apartment ni Tony sa loob ng 1 oras, ngunit ayaw pa rin siyang umalis ng dalaga nang hindi kasama siya. Bago siya pakawalan, inamin niya sa wakas ang kanyang pag-ibig para sa kanya. Kinumpirma ito ni Tony at sinabi na maaari siyang umasa sa kanya. Sumabog ang ESU squad sa apartment at pumasok ng ilang sandali mamaya. Sa kaguluhan na sumunod, nag-costume si Leon bilang isang sugatang opisyal ng ESU at umalis ng palasyo nang di napapansin ng lahat maliban kay Norman. Habang si Leon ay umaalis sa pamamagitan ng lobby ng hotel, sinusundan siya ni Norman at binaril siya mula sa likod. Sa kasamaang palad, ito ay nagpapatunay na nakamamatay. Sa kanyang huling hinga, pinindot ni Leon ang pindutan ng granada sa palad ni Norman, na nagsasabing ito ay galing kay Matilda. Binuksan ni Norman ang dibdib ni Leon at natuklasan na mayroong pugad ng granada, na agad na sumabog, pumatay sa kanya. Sa kalaunan, pumunta si Matilda kay Tony at sinikap kumbinsihin ito na upang umupa bilang isang mamamatay tao. Gayunpaman, tuwirang tumanggi ang huli na upang umupa ng isang 12 taong gulang na babae. Tulad ng ipinangako kay Leon, ibinigay ni Tony sa kanya ang $100 bilang allowance at pinapauwi siya sa paaralan. Sa kabutihan, tinanggap siya muli ng headmistress matapos mailarawan ni Matilda ang nangyari. Sa huling eksena, nilakad ni Matilda patungo sa isang bukirin malapit sa paaralan at itinanim ang iniibig na halaman ni Leon, pinaunlad ito ng malaya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.